7:35 na po na umaga, mga kapartners, nagbabalik po ang pulso ng bayan sa mga oras po ito. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Attorney Virgilio Garcia, isa pong retired general po ng AFP, Reserve Force at AFP Direct Commission Class 82. Attorney, magandang umaga po. Jade at Admar po ang inyong makakasama dito sa pulso ng bayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po, Jade and Admar. Magandang umaga rin po sa inyong mga tagapakinig dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Magandang umaga po sa lahat. Thank you po, Attorney. Umpisan po natin ang ating talakayan. Kaugnay nga po dito sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Kung maalala po natin, pinagtibay po ng Kamara ang isang resolusyon na nagsisiguro ng impeachment case nga laban kay VP Sara ay sumusunod po sa mga requisitos ng konstitusyon. Gayunpaman, pinagpaliban muna ng Kamara ang formal na pagtanggap sa mga ibinalik nga na articles of impeachment mula sa Senado habang inihintay ang karagdagang paglilinaw at aksyon mula sa Senate Impeachment Court. Ano naman po ang masasabi po ninyo dito, Attorney? Okay. Simulan ko po by stating na yung aking pong kuro-kuro bilang isang ordinaryong mamamayan, hindi po ako nagpipresento ng aking sarili bilang isang eksperto sa batas o isang constitutionalist. Akin po bilang isang ordinaryong mamamayang abogado, yung akin lamang pong pananaw, yung aking sasabihin. At ang premise po ng aking sasabihin ngayong umaga, sang-ayon po sa naging concurring opinion ni Justice Labrador sa dissent ni Justice J.B.L. Reyes doon sa kaso ni Osmeña versus Pendatun. Ang sabi po, I will try and recall, ang sabi po is within a constitutional government, which we are, and in a regime which purports to be one of law, where law is supreme, even the Congress, in the exercise of powers conferred upon it, must follow the rules and regulations that they themselves promulgated for their guidance and that of its members. Doon ko po, kumbaga, doon ako kakatig sa opinion po ni Justice Labrador na yon, na meron po kasi silang promulgate na rules, House rules sa impeachment. And marapat lang po na itong rules na ito na sila mismo ang nag-set masunod. Yung pag-aantay po nila okay naman pong mag-antay sila kasi ito nga po na pangyayari ngayon mga bago at ngayon lamang nangyayari kaya medyo merong kaguluhan. Magulo po dahil minadali nila sa aking pananaw, hindi naman po madalian yan. Kung hindi man po yung mga complainants hindi man manalo sa halalan bilang ordinary citizens, they can file the verified complaint during the 20th Congress kasi gipit na po sa panahon ipinilit nilang ihabol. So we have these questions which is good and bad. Good kasi matatalakay natin, masusolusyonan natin, but then we have to accept the delays because kailangan po nating linawing mabuti kung nasunod ba yung mga patakaran na ating inilatag para sa ating guidance, sabi nga po ni Justice Labrador. So if we said in the law, it's in the Constitution na kailangan i-transmit agad or i-refer agad yung verified complaint. And in the House rules, they use the word immediately. So kung immediately po ipinorward ng Secretary General after filing noong November 28 ng first impeachment complaint, susundin po natin yung mga panahon na nakasaad sa saligang batas kung kailan mangyayari ang alin at kung kailan dapat matapos yung mga bawat steps in the impeachment process while still in the House. Okay, ang sabi po,
Pag natanggap ng Secretary General, kailangan i-refer niya agad immediately to the Speaker yung verified complaint. And then, from there, si Speaker will include it in the order of business. Yon, in the order of business within 10 days. Opo. Magmula po nung matanggap niya yon. Okay, so these things are important kasi ito po yung giya nating lahat-lahat. So, meron pong 3 verified complaints. November 28, December 4, and December 18. Yung una po kila Tita Beles, kasama po dyan si Congressman Gary Alejano. Yung pangalawa po ay kila Attorney Colmenares. Yung pangatlo po is yung sa mga pare, ano po, but there is a big gap in the periods when these verified complaints were filed. Yung una po November 28, ilang araw po ba yan? 1 linggo to December 4, ano po. So kung immediately po nasunod po ba yung immediately na finorward natin, and then kailan po ito na calendar in the order of business nung ating Kamara. Yon. So marapat lamang pong tignan ito dahil kung hindi po ito nasunod, sa simula pa lamang po may depekto po yung ating articles of impeachment. Pagkatapos lumalabas po yata yung 4th article of impeachment that was filed. Hindi ko po alam kung ito yung pinagsama-sama nila yung 3 at saka nila finorward nung February 5 na po yata yun doon pa lamang po kung titignan nila yung panahon nila, gahol na po sila sa oras Wala naman pong dahilan para sila ay magmadali dahil kakapusin na sa panahon, matatapos na yun. Well, effectively matatapos na yung termino ng 19th Congress because halalan pa nun, ano. So hindi na po kakayanin. So what I cannot understand is why the rush. Pwede naman po silang, kung hindi sila mananalo sa election, pwede naman po silang mag-file ng verified complaint as ordinary citizens, ipapa-endorse lamang po nila sa member of Congress. And then, tuloy-tuloy. In the ordinary course of things po kasi, kung susundin natin magmula sa umpisa hanggang sa katapusan, where they are demanding na the Senate, in the Senate trial shall forthwith proceed. In the ordinary course of things po, kung ginahol na pong ganyan at tatawid po tayo from the 19th Congress to the 20th Congress, that is another constitutional issue. Hindi po yan simpleng issue lamang. Kailangan po talagang mag-stress out kasi kung yan po ay lilipat sa 20th Congress, hindi sa akin pong pananaw bilang ordinaryong mamamayan, hindi po sapat yung certify lamang ng House because the 20th Congress is different from the 19th Congress. The composition is also not the same. So sa akin pong pananaw, hindi po marapat na certification lamang, kundi kailangan po nilang pagbotohan muli kung makukuha pa ulit nila yung required 1/3 vote doon sa House para masunod lang po natin talaga yung talagang malinaw na nakasaad sa salikang batas. Opo. Pero attorney, yung pag-remand ng Senado, ang tingin po ninyo doon is a valid move from the Senate? Sa akin pong pananaw, opo dahil doon po natin, kasi tatanungin mo po, teka muna 3 to, tapos meron kang ibang i-final na nasunod ba yung umpisa pa lamang? Kasi ang isa pong susunod na pag-uusapan natin dyan is yung constitutional prohibition that there can only be one impeachment complaint initiated against the same person within the 12-month period. Nasunod po ba yun? Kasi ano po ba ang ibig sabihin ng initiated? Yung initiated po, dinefine na po yan ng Supreme Court is when a verified complaint is submitted or filed before the Secretary General who refers it to the Speaker of the House and who includes it in the order of business within 10 days from the referral is already an initiation. So,
Isa lang po, na-violate po ba yung constitutional provision na yun o hindi? So, marapat lamang pong malaman, malinawan para kailan po ba ni-refer ng Secretary General yung una, which is November 28. 1 week after, December 4, yung susunod na verified complaint, and then another one on December 18. So, magkakalayo po yun eh. So, ano po ba ang nangyari doon? So, para sa akin po, kung one of the things na gustong tignan ni Senate President is nasunod ba, hindi ba na-violate? Kasi kung na-violate po yun, hindi po pwedeng talagang magtuloy kahit na po anong galit nila at tutukan nila yung sinasabing trial shall proceed forthwith. Eh, hindi po talaga pwedeng mag-proceed forthwith because meron pong defect sa umpisa pa lamang. Opo. So, sa halip kasing tanggapin ng Kamara at magbigay ng pleadings o komento nga tulad ng sinasite mong kaso kanina, attorney, ay hindi po nila tuluyang tinanggap ng Kamara yung mga ibinalik na articles of impeachment habang hinihintay ang paglilinaw mula sa Senado. Dito ba sa puntong ito nakikita po ninyo na parang hindi na naaayon, parang hindi valid na itong ginawang aksyon ng Kamara? Dahil impeachment court na yung nag-uutos. Pwede naman pong humingi ng paglilinaw yung Kamara kung bakit ibinabalik para mas malinaw po siguro sa kanila bakit mo binabalik, anong sasagutin namin, ano ang gusto mong mangyari. Pwede naman po siguro yung ganon. Kasi right now, pagka po sinabi natin yung Senado is an impeachment court. The Senate is a court and ang House becomes the kumbaga parang yung fiscal, yung prosecutor natin. They will prosecute. So gusto linawin ng korte na sunod mo ba yung patakaran ng saligang batas? Nasunod mo ba yung patakaran na kayo mismo ang nag-promulgate para sa inyong guidance, para sa inyong lahat? Kasi kung yun, gusto lang malinawan ni Senate President Cheese. Yun po ang aking pang-intindi doon sa kanyang referral. Bago po kasi yung mga insidenteng nangyayari, sa aking pong pananaw is not in contemplation of law. Kasi ang haba po ng panahon na pwede nila tong ma-file. Ngayon, nagmamadali sila nun. Tapos ngayon, ang gigitpitin nila yung Senado. Hindi naman po yata marapat yun. And they should allow the Senate to also do its job. It's part of their job to find out, are we proceeding correctly? Are we proceeding properly? Kasi kung hindi, what's the use of wasting people's time, people's money in an exercise in futility? Opo. At ang iginigiit ngayon ni Senate President Cheese Escudero o yung presiding officer ng Senate Impeachment Court, dapat hindi ipadaan sa social media, sa media, yung kanilang panawagan, kundi igawin ito sa isang formal na dokumento, isumite dito nga sa korte. Batay nga rin yun sa konteksto na nabanggit po ninyo sa kaso ng Osmeña versus Pendaton, attorney. Opo, tama po 'yun. Dapat po sumagot sila ng in the proper course din po doon sa pinadala sa kanila formal. Di sagutin din po nila ng in accordance with yung in the formal yung sa tamang channel po na ng pagsagot para malinawan. Opo. Pwede rin naman po nilang i-take up sa to inform the public na ganito ang aming naging tayo para malinawan din po ng publiko bakit nila ibinabalik. So, marapat lang po kasi iba po ang panahon ngayon because of the social media. Ang bilis pong kumalat ng lahat ng bagay. Ang dapat lamang po nating bantayan is yung fake news, false news, at saka bantayan natin yung motibo ng ibang tao because sometimes ostensibly ito yung ginagawa nila, ito yung gusto nila, but actually they have something else. Meron pa silang hidden agenda na actually yun ang gusto nila talagang mangyari. Po. Pero anong bang malinaw dito, attorney? Hanggat walang reply or pleading mula sa Kamara, ay hindi uusad itong impeachment trial, hindi aaksyon ang impeachment court?
Hindi ko po masasagot yon dahil yun po ay discretion ng Senate President. Pero kung sa akin po ako ang inyong tatanungin, aantayin ko po talagang maklaro na ano ba ang ginawa ninyo, paano nyo ba hinandle itong tatlong verified complaints na ito na magkakalayo i-final. Pagkatapos, iba po yata yung nakarating doon sa ibang verified complaint yung nakarating sa Senado. Or ito na po yata yung articles of impeachment na sinasabi nilang fourth verified complaint. Yes po. Is the article of impeachment already where it is signed by the congressman, Opo. the representatives. Opo. Po. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, yung mga judges ba, yung mga senador na naging senator judge na, kapag naging senator judge na, sa tingin po ninyo ay pwede silang magbibigay ng isang panukala o isang resolusyon na i-dismiss itong impeachment kung sila ay judge na o senator judge na. Ano bang dating sa tingin po ninyo John Attorney? Parang magiging motion na po yun motion to dismiss, and then bibigyan po niya ng malakas na suporta So pwede. yung bakit niya ipinapa-dismiss. Opo. Opo, kasi 'di ba usually pag judge daw hindi ganoon yung magiging move or action or motion niya. Dapat dinggin both parties. Ganun daw yung yung naririnig natin mula sa mga nasa kabila. Pero sa inyo, sa tingin po ninyo valid po 'yon. Okay po 'yon, attorney, sa ilalim po ng impeachment court. Pwede po, pero mas maganda po siguro dahil may defense counsel naman po ang nasasakdal sa impeachment court. Mas maganda po siguro, total may abogado naman na siya. Recognized na rin naman po 'yon. Sila na yung gumawa ng ganung hakbang para hindi na mabigyan ng kumbaga baka yung magfa-file ng motion na senator judge mapagbintangan na siya merong pinapanigan, siya partial in favor of a party, baka ma-inhibit pa po siya. So mas maganda po na yung abogado na po ni BP ang gumawa ng mga ganong klaseng hakbang. Po, at kaugnay po dyan sa nabanggit nyo po sa pag-inhibit, makatarungan po ba na yung mga sinasabi nila na pro-Sara Duterte dapat mag-inhibit? Paano naman yung mga malinaw na naging anti-Sara Duterte? Hindi ba sila pwede mag-inhibit din? Parang one-sided yung kanilang naging suhestyon, attorney. Hindi naman po pwede yung ganon na just because in a certain issue you voted in this manner, sasabihin na agad na you are biased in favor of this or that party. Ano po? Ganon po talaga yung botohan meron time na magkakasama tayo, merong panahon na magkakahiwalay tayo sa ating boto. Ganon po. Pero hindi ko nangangahulugan na yung partiality niya, yung kanyang cold neutrality of an impartial judge, yung appearance of the cold neutrality of an impartial judge, nawala na po. Yun po ang kanyang boto doon sa issue na yun. Pero hindi po nangangahulugang ora mismo siya nakapanig na sa isang party sa impeachment. Opo, magkapareho po ng pananaw sina Senate President Chis Escudero, ang presiding officer, at si Vice President Sara Duterte ukol dito. Kasi sinasabi nga nila na paano na lang yung mga anti-Duterte talaga, yung mga prosecutor na naging anti-Duterte pa, na grabe na yung mga banat. Pwede ba silang ipa-inhibit, palitan yung prosecutor, pati na rin itong mga senador. At nakikita naman natin talaga dito na political process din po ito, attorney. How about yung mga nagsasabi naman po, attorney, na lalo na yung grupo ng mga negosyante na dapat umusad na itong impeachment kasi para magbigay daw ito ng confidence doon sa mga investor po
no? Mayroong nabanggit dito si VP Sara na kahit pa yung wala pa yung impeachment, talagang mabagsak na yung confidence daw ng mga investor, lalo na yung mga foreign investor po, attorney. Ano po masasabi niyo po rito? Sa totoo po, talaga naman pong dapat mag-proceed, ano po. Kasi yun po yung nakasaad sa ating saligang batas. Shall forthwith proceed, ano po. Kaya lang po, sinasabi ko nga po na dahil sa mga kaganapang bago na hindi kumbaga hindi not in contemplation, may mga issues po na kailangan mo nang i-trace out. Kaya hindi naman po pwedeng basta lamang tutuloy dahil kung defective nga po, kung defective tapos doon sa gawing huli yung defect, di nag-aksaya lang po tayo ng panahon. Alamin na po natin ngayon pa lamang, may basihan po ba tumuloy o wala. Kasi kung wala naman po talagang basihan tumuloy dahil meron pong pagkakamali sa umpisa pa lamang, bakit po kailangan pang ituloy? Kahit naman po sa ordinary courts, merong mga ganun hindi nagpo-proceed dahil merong grounds to dismiss the case. So it also boils down to the jurisdiction of the Senate. Pwede pong oo nga po, kayo yung naatasang maging huwis, pero are you thereby granted, did you acquire jurisdiction because of the defect in the handling of the articles of the verified complaint? Magiging jurisdictional po yun. Di kung wala ka pong jurisdiction, di hindi naman din po valid yung lalabas na decision. Kaya marapat lang po talagang all these things must be traced out before we even proceed. Opo. Attorney, may pinapahabol lamang po dito. Ibang topic lang po ito, issue. Tungkol po dito sa termino ng mga barangay official at SK official. Pinagtibay nga ng dalawang kapulungan ng Kongreso nga itong panukalang batas na gawing 4 na po na taon ang opisyal, ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK officials. Ano ho ba ang inyong pananaw, masasabi hinggil po dito, Attorney? Sana po hindi lamang barangay yung ginawa nilang 4 years, ginawa na rin po sana nilang 4 years lahat. Kasi napakaikli po nung 3 taon, kauupo mo pa lamang po, alam nyo, binabanatan ka na nung kalaban mo dahil naghahanda na para dun sa susunod. Dahil napakaikli nga po nung 3 taon. Maupo ka, yung kalahating taon, you're learning the job. Kung umpisa mo pa lang, siguro settled ka na the following year. Yung susunod na taon, eleksyon na yung pinaghahandaan mo doon. Hindi ka na halos nakaka-concentrate doon sa trabaho mo. Ganyan din po sa ating kamara. So, okay po ako doon. Okay po ako na gawing 4 na taon yung termino ng barangay officials at ng mga SK officials natin. At saka sana po yung halalan gawin din ngayong taon na ito. Hindi na po nila pwedeng i-extend yung termino, kaya nga po nabawasan ng 1 taon yung termino ng mga barangay officials ngayon dahil hindi po pumayag yung Supreme Court na hindi raw po pwedeng i-extend. So tama po yung 4 years, kaya po na-extend yan dahil may kulang po talaga yung panahon ng ating mga barangay officials. Ayan. Siguro, Attorney, huling mensahe po ninyo, paalala sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Opo, tama pong bantayan natin yung prosesong nagaganap, pakinggan natin yung panig ng bawat isa. Hindi po natin kailangang magmadali, magdalos-dalos dahil merong proceed forthwith. Before that is jurisdiction, before that is compliance. So alamin lang po natin para maganda po yung magiging katakbuhan ng ating proseso, because what we do today, we leave behind as a legacy to yung mga susunod na mga Pilipino po. Ayan, maraming salamat, Attorney, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Salamat po ng marami sa inyo at mabuhay po ang inyong programa. Thank you po. Ayun po mga kababayan, sa Attorney Virgilio Garcia, isa pong retired general ng AFP Reserve Force at ng AFP Direct Commission Class 82, mga kapartner.